Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma kahapon ng Department of Foreign Affairs o DFA na 2 Pilipinong tripulante ang nasawi sa missile attack ng Houthi rebels sa isang merchant vessel na naglalayag sa Gulf of Aden. Dagdag ng ahensya, may 2 pang crew ng barko na Pilipino ang lubharing nasugatan sa insidente. Nakikipag-ugnayan ng ahensya sa manning agency ng nasabing merchant vessel kaugnay sa kalagayan ng iba pang mga Filipino crew, gayon din ang kanilang repatriation. Nauna nang iniulat na mayroong 15 Pinoy na nakasakay sa nasabing barko. Hataw Balita ngayon. Hindi patitinag ang mga nasugatang tauhan ng Philippine Navy sa gitna ng tumitinding harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinahayag ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines na handa nang sumabak muli sa panibagong resupply mission ang mga nasugatang tauhan ng Philippine Navy sa nangyaring harassment ng China sa West Philippine Sea kamakailan. Ayon kay Vice Admiral Alberto Carlo, ang hepe ng Western Command, tuloy ang kanilang resupply mission dahil isa ito sa mga utos ng Pangulo. Dagdag pa nito na maraming opsyon sa mga gagamiting bangka sa pagsasagawa ng resupply mission kung sakaling magkakaroon ng problema ang kasalukuyang supply boat na ginagamit ng bansa. Sinisigurado namin na hindi titigil ang pagdating ng kailangang mga pagkain, tubig, fuel, and other basic necessities dun sa mga tropa. Kasi ang order sa atin ng Pangulo is we stay there. BRP Sierra Madre will stay in Ayungin Shoal, hindi yun naalisin. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng Octa Research kahapon, March 7, na kontento ang karamihan sa mga Pinoy sa pagganap ng tungkulin ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Batay sa resulta ng survey na isinagawa noong December 10 to 14, 2023, 86% ng mga Pilipinong may edad na ang kontento sa AFP at sa kabuuang nagagawa nito. Tinukoy naman ng Octa na ang net satisfaction rating ng AFP ay hindi bababa sa positive 85 sa mga pangunahing lugar maliban sa Metro Manila na may rating na positive 73. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ideyang gawing miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang bansang Australia. Ayon kay PBBM, isang maasahang partner ng rehiyon ng Australia at naniniwala ito na malugod na tatanggapin ng ASEAN region na isama ito bilang kasapi. Nauna nang nagpahayag ng patuloy na suporta ang Australia sa ASEAN pagdating sa pagpapatibay ng maritime cooperation at pang-ekonomiya. Well, I cannot see why that would not be a good idea. Australia has already been a very active part of ASEAN. And for all intents and purposes, really, in all but name, they are already members of ASEAN. Yes, I think they would be very welcome to join ASEAN. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang dapat ipag-alala ang sinumang Filipino tourists na pumunta sa Thailand matapos ang nangyaring gulo sa pagitan ng Pinay at Thai transgenders sa nasabing bansa. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega, bahagyang humupa na ang tensyon doon at ligtas nang magpunta sa Thailand ang sinumang ordinaryong turista. Ngunit payo nito sa mga Pinoy, iwasan munang pumunta sa mismong lugar ng Thailand kung saan mismo nangyari ang insidente para sa kanilang kaligtasan. Hataw Balita ngayon. Pinangalanan na ni Senator Robin Padilla ang kapwa niya mga senador na pumirma para baliktarin ang contempt order na inisyu ng Senado laban kay religious group leader Apollo Kibuloy. Ayon sa senador, ang mga pumabor sa kanya ay sina Senators Amy Marcos, Cynthia Villar, Christopher Bongo at J.V. Ejercito. Kalaunan, binawi ni Senator J.V. ang kanyang pirma matapos ang masusi umano nitong pagsusuri
sa testimonya ng mga testigo at iba pang impormasyon. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garin na imposibleng masingitan ng political amendments ang resolution of both houses number 7 o RBH 7. Bilang tumatayong Assistant Floor Leader ng House Committee of the Whole para sa deliberasyon ng RBH 7, sinigot nito ang pangamba ng Makabayan Black lawmakers sa posibilidad na masingitan ng ibang probisyon ng panukala. No ang boto ng Makabayan Black lawmakers sa committee report ng House Committee of the Whole kaugnay ng RBH 7. The political amendments is very impossible. Yung mga takot na pinag-uusapan, that's actually the problem if you are legislating with many fears behind your mind. Definitely no political amendments. Definitely hindi naman yan maglolokohan sa floor. The voice of the people and the voice of the majority of the members of Congress will be carried. Hataw Balita ngayon. Itutuloy ng Land Transportation Office LTO ang pakikipag-usap nito sa mga stakeholder bago bumuo ng guidelines at regulations para sa mga may-ari ng e-bikes at mga di-rehistradong electric vehicles. Sinabi kahapon ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, the second na kailangang konsultahin ang nasabing sektor para malaman kung dapat ipatupad ang pagpaparehistro ng e-vehicles o kung dapat bang obligahin mga gagamit nito na magkaroon ng driver's license. Kinumpirma naman ni Mendoza na ang nasabing konsultasyon ay kaugnay ng utos ni Transportation Secretary Jaime Bautista na kausapin ang stakeholders bago i-finalize ang regulations para sa e-bikes. Hataw Balita ngayon. Magkakaroon ng libreng sakay ang MRT-3 at LRT-2 para sa lahat ng mga kababaihan ngayong araw ng Biyernes, March 8. Ayon sa MRT Management at Light Rail Transit Authority, bahagi ito ng selebrasyon ng International Women's Day. Magsisimula ang libreng sakay ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Hataw Balita ngayon. Good morning sa inyo, James at Nina. Ano ba ang masasabi nyo dito sa nangyari nga na panibagong insidente ng water cannon na binomba ng China sa ating mga barko na magsusupply sana doon sa BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal, James at Nina? Yun nga, amigo, para sa akin dapat managot sila dyan dahil hindi naman tayo dapat pumayag din na basta-basta na lang tayo binubuli ng China. It's been going on for a long time at ngayon balita nga natin may mga na-injured na mga Navy personnel doon sa harassment na ginawa ng China. Dapat panagutan nila yan at least pa rin doon sa international court ng human rights violation ng mga China. Hindi ko alam kung may mag-aain ba tayo or meron tayong capability to do such things ngayon na nakikipag-usap naman sila sa atin. Pero tingnan natin ang susunod na kabanata. Ewan ko kay Ate Nina kung anong tingin niya dyan. Nasubaybayan din natin yung pahayag, James at amigo, ni PBBM patungkol dito sa usaping ito. At sabi niya nga ay maghahain naman sila ng seryosong, kumbaga itatake ito not sitting down, at it's a serious matter. At sana nga nagbabasa-basa rin ako ng mga pahayag ng China. It doesn't seem, correct me if I'm wrong, it doesn't seem na apologetic din sila dito sa nangyari. Kasi syempre kahit usapang pantao may nasaktan. So parang somehow you're looking for
parang usapang tao mag-apology man lang, ano. Pero syempre dahil nga itong usaping pangbubuli kinakaharap ng Pilipinas laban nga sa China, parang malabong mag-apologize, ano, dahil nga dito sa napakatagal ng usapin na ito at hindi nga natin alam kung kailan nga ito matatapos or magkakaroon ng resolution, kasi bawat bansa ay talagang very strong ang position, kahit nga lalo na itong China, no. Kaya amigo, yan ang isa sa mga siguro mahaba pang usapin na susubaybayan ng ating mga kababayan. Oo, actually marami ng petisyon ang ginawa ang Pilipinas laban nga sa bansang China. Ang problema nga lang hindi tumutugon itong China, bagamat nagkaroon naman ng pabor ang UNCLOS, ano, para sa ating bansa dahil nga sakop ng ating teritoryo yang bahagi na yan ng West Philippine Sea. Ang nangyayari at nagiging obserbasyon natin, yung dating panghaharang lang ngayon nauuwi na diyan sa pambobombangan ng water cannon, na dati isa lang, ngayon dalawa na. Hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari sa hinaharap. Pero good to know na itong ilang miyembro ng Philippine Navy na nasugatan ay dedicated pa rin sila na sila sumabak muli sa resupply mission. Payag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing madalas o taon-taon ang joint military exercises ng Pilipinas at Australia. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking tulong ang Visiting Forces Agreement o BFA ng Pilipinas sa ibang mga bansa o military drills kasama ang foreign forces at maaari umauno itong pag-usapan. Sa kabila nito, ayon sa Pangulo, didepende pa rin sa sitwasyon o estado ng tensyon sa West Philippine Sea kung gagawing tauna ng military drills ng Filipino at Australian forces. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. As to having yearly exercises, well, that's probably something that we can discuss. But again, we will have to assess the situation at the time, and if we feel we need to continue these exercises, then I think we will be able to agree on that. We are conducting these exercises so that we are able to work together with our foreign partners. And when I say work together, it is not only for defense and security, it is also for disaster preparedness, disaster assistance that they might bring. Umpisahan na ng pamahalaang lungsod ng Bacoor ang pagpapatupad ng single ticketing system ng Land Transportation Office, kung saan bukod sa digitalization, inaasahan din sa nasabing paraan na maiibsan nito ang posibleng pagkakaroon ng mabigat na daloy ng trapiko. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita ngayon! Lumagda na sa isang Memorandum of Agreement at Data Privacy Agreement ang Bacoor City Local Government Unit at Land Transportation Office o LTO upang maumpisahan na ang pagpapatupad ng Single Ticketing System o STS sa Bacoor City. Sa Single Ticketing System, sakaling mahuli ang isang motorista ay mabilis na para sa mga ito ang pagbabayad ng multa at iba pang traffic-related transactions dahil maaari na nila itong mabayaran kung saang lugar sila nakatira. Dahil po talaga, pagka nahuli, lalo na sa Bacoor, paano kung tiga Bulacan ka, tiga Pangasinan ka, na napataan ka sa Bacoor, mahuhuli ka. Kailangan bumalik pa sa Bacoor para bayaran mo yung ticket mo. Kaya ito ay malaking tulong sa ating mga kababayan, hindi na sa Bacoor. Particular sa ating gumagawa po sa buong Pilipinas to, mas malaking tulong. Ayon sa LTO, sa pamamagitan ng STS ay maiiwasan na rin nila ang korupsyon o pangungutong ng mga enforcer. Sa ganitong paraan, ating nilalabanan ang korupsyon at pananamantala ng mga motorista na sumusubok din sa integridad ng ating mga traffic enforcers. Kung mayroong maayos na sistema, atin pong maiiwasan ang panunuhol at pagsuhol.
Sa pagpapatupad ng single ticketing system, hindi na kukumpiskahin ang driver's license, kundi bibigyan na lamang ito ng ticket dahil sa kanilang nagawang paglabag. Maaari lang nakumpiskahin ng lisensya kung ang driver ay hindi nakapagbayad ng kanyang traffic violation, kung ang driver ay nagmamaneho ng hindi rehistradong sasakyan, nasangkot sa road crash, kung ang driver ay nagmamaneho ng nakainom ng alak o gumamit ng ipinagbabawal na gamot, at iba pang instansya na karapat-dapat upang kumpiskahin ng isang driver's license. Para naman sa Department of the Interior and Local Government o DILG, dahil din anila sa mabigat na daloy ng trapiko ay maapektado pangunahin ang pagpapatupad ng peace and order sa isang lugar. Ang trafficking discipline bagay, buong aspeto ng kaayusan sa lansangan. Naapektuhan po ang peace and order as a whole. Naapektuhan ang response times ng ating Bureau of Fire, naapektuhan ang response times ng police. Kaya itong single ticketing system ay malalim yung implikasyon nito para sa peace and order. Bukod sa Metro Manila, ang Bacoor City pa lamang ang magpapatupad ng STS, kung kaya't patuloy ang panawagan ng LTO sa iba pang lokal na pamahalaan na makaisa sa pagpapatupad nito. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nilagdaan ng Department of Agriculture at ng Local Government Unit ng Bataan Province ang iba't ibang proyekto ng kagawaran para matiyak ang food security sa lalawigan. Si Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nilagdaan kahapon March 7 ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Bataan Polytechnic State University o BPSU, Limay Polytechnic College o LPC, Limay Local Government Unit at Department of Agriculture para sa mga proyekto ng kagawaran sa kapakinabangan ng mga nasasakupan nito. Isa na rito ang Zero Kilometer Food Project na naglalayong magkaroon ng isang matatag, sustainable at stable food production sa bayan ng Limay at buong probinsya ng Bataan, at upang mabigyan ng akses ang mga Bataenyo sa sariwa at masusustansyang pagkain na produkto ng mga local farmer. Kabilang din dito ang Limay Invest for Farmers Triumph o LIFT Project na naglalayong ipakita ang suporta ng pamahalaan sa ating mga magsasaka kung saan magtatalaga ang mga ito ng mga lugar upang magkaroon ang mga ito ng siguradong mamimili sa kanilang mga ani gaya ng saging na lakataan na isa sa pangunahing produkto ng Limay Bataan. Kasabay nito ang pagbisita ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa One Bataan Farms. Actually, dahil sa bisita ko yun, nakita ko na yung roadmap para ma-eliminate natin or at least mabawasan ng halos mabawasan ng import natin of the basic vegetables that we need. Ito na yung solusyon And congratulations to all of you here. And kayo ang kayo ang timon, kayo ang perfect example. Isinagawa rin ang ceremonial turnover ng check para sa Kadiwa Store sa Limay LGU at ang 20,000 bag capacity ng onion cold storage naman sa Hermosa, Bataan. Melanio Aquino, humahataw sa balita ngayon. Tinapos na ni Nikki Haley ang kanyang kampanya para sa United States presidential bid. Dahil dito magkakaroon ulit ng rematch sa pagitan nina President Joe Biden at dating Pangulong Donald Trump sa darating na November elections. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ni dating South Carolina Governor Nikki Haley ang pagtatapos ng kanyang kampanya sa isang talumpati sa Charleston, isang araw matapos ang isinagawang Super Tuesday sa Estados Unidos. Natalo si Haley sa 14 Republican nominating contest sa kabuoang 15. Sinabi nito na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang kampanya. Ang muling pagtatungguli ni President Joe Biden at dating Pangulong Donald Trump ang kauna-unahang U.S. presidential contest mula noong 1956. Parehas namang mababa ang approval ratings ng dalawa sa mga botante. Concern ng mga botante sa edad ng dalawa. 81 anyos na si Biden habang 77 anyos si Trump.
Ayon kay Caroline Leavitt, press secretary ng Trump campaign, patuloy na magfo-focus si Trump sa immigration, economy at foreign policy. Umaasa naman ang mga Democrat na mapupunta ang sentimiento ng mga botante kay Biden kung patuloy na tataas ang ekonomiya sa 2024. Sinabi rin ni President Biden na isang banta si Trump sa demokrasya matapos ang January 6, 2021 U.S. Capitol mob. Christy Rosas-Sia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Isinailalim sa flood watches ang mahigit 30 bilyong Amerikano dahil sa bumuhos na ulan sa Eastern United States. Mula sa Texas, USA, may umataw na balita. Si Abby Valdez live. Hataw Balita Ngayon. Magandang araw sa iyo, Abby. Ano ba ang kalagayan ng mga residente sa US ngayong linggo? Magandang araw din sa iyo, James. Mahigit 30 milyong residente sa buong Eastern United States ang napasailalim sa flood watches, dala ng isang bagyong nagdala ng ulan sa Northeast at Mid-Atlantic. Ayon sa National Weather Service, napasailalim din sa flash flood warning ang ilang komunidad sa Northeast at sa East ng Interstate 95 corridor at inaasahan na saan man sa pagitan ng 1 hanggang 3 pulgada ng ulan ang babagsak sa rehiyon. Isang coastal low pressure system ang nagdala ng moderate to heavy rainfall bandang hapon noong Miyerkules hanggang Huwebes ng umaga. Ayon sa forecast ng NWS office sa New York, nasa ilalim ng flood warning ang Pawcatuck River sa westerly Rhode Island habang ang mga estado mula Massachusetts hanggang New Jersey ay nananatili sa ilalim ng isang flood watch. Dahil ito sa posibleng pagkakaroon ng matinding pagbaha sa lungsod, maliit na sapa at ilog sa buong Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey at Rhode Island. Sa Atlanta, gumamit ng bangka ang mga bombero upang hilahin palabas ang 2 driver na na-stranded sa malalim na tubig. Batay sa ulat, ligtas na na-recover mula sa baha ang 2 individual. Balik sa iyo, James. Yon, Abby, buti na lang dito sa banda ng Maryland, hindi masyadong malakas yung ulan. Pero dyan sa banda ng Atlanta, which is 5 hours away, gaano ba karami ang naging bagsak ng ulan dyan? James, sa estimate ng mga forecaster, nasa about 3 to 4 inches ng ulan ang bumagsak sa mga lugar malapit sa downtown Atlanta. James? Yon. Sige, maraming salamat sa iyong info, Abby Valdez. Mula sa Texas, USA, na noong Mayo 2015 ay bumagsak ang 35 trilyong galon ng ulan. Hataw Balita Ngayon. Nakakuha ang bansang Egypt ng mas malawak na 8 bilyon na kasunduan kasama ang International Monetary Fund. Natupad ito matapos i-anunsyo ng Central Bank ang pagpapalaya ng kanilang currency at ipinatupad ang 600 basis points na rate hike upang maayos ang ekonomiya. Si Erica Luzong, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Ibinahagi ng Egypt ang nakuhang $8 billion deal sa International Monetary Fund o IMF kasunod ng pagpapalaya ng kanilang currency at rate hike. Dagdag pa rito ang 1.2 billion pesos para sa environmental sustainability. Bumagsak ang currency ng bansa sa mahigit 50 Egyptian pounds sa dolyar mula sa 30.85 pounds. Target ng IMF ang mas flexible na exchange rate na inaasahan na maibabalik ng mga investment project ang hard currency inflows. Nag-angat ang international bonds ng Egypt sa pagpirma ng IMF deal. Itinaas ng Central Bank ang interest rates upang pababain ang inflation. Kaakibat ng pagsulong ng ekonomiya, umaasa ang Egypt sa suporta ng IMF at iba pang partners para sa pagpapalakas ng kanilang kalakaran ng ekonomiya. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon.
Naitala noong Enero ng kasalukuyang taon ang pinakamataas na bilang ng mga turistang bumisita sa Queenstown, New Zealand na itinuturing na Adventure Capital of the World. Ayon sa passenger statistics ng Queenstown Airport, halos 250,000 tourist na ang bumisita sa lugar sa loob lamang ng isang buwan. Ito ang humahataw na balita ni Raquel Evangelista. Hataw Balita ngayon. Record-breaking ang naitalang turismo ng Queenstown Airport noong buwan ng Enero ng kasalukuyang taon. Umabot sa halos 250,000 tourists na binubuo ng mahigit kumulang 85,000 international at mahigit 158,000 domestic tourists ang bumisita sa Queenstown kumpara sa mahigit 236,000 tourists lamang na naitala noong Enero bago magpandemya. Kabilang ang Chinese nationals, Australians at Americans sa top visitor market sa naitalang paglobo ng turismo sa Queenstown. Maraming activities ang maaaring gawin sa Queenstown. Kabilang dito ang sightseeing options gaya ng scenic tours, scenic flights at cruise, walking and hiking, wildlife parks, water sports, golf at marami pang iba. Hindi rin maaaring magpahuli ang adrenaline pumping activities ng Queenstown, gaya ng skydiving, water rafting, paragliding at ang pamosong tower o bungee jump na kauna-unahang commercial bungee jumping sa buong mundo. Kabilang ang ating kababayan na hindi pinalagpas ang pagkakataon na masubukan ang bungee jumping sa kanyang pagbisita sa Queenstown. So, yung experience ko po sa bungee jump, it was really fun. Kasi nasa bucket list ko yan. Tapos, ayun, at first, okay naman. Tapos nung tumalon ako halfway there, I felt like passing out. Parang himatayin ako. Pero okay lang yun. Kasi di ako sumigaw eh. So ayun, nasuppress ko lang yung feelings ko. Pero it was overall really a fun experience. Kasabay nito, kinakitaan din ng mabilis na pagtaas ng bilang ng mga turista sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya payo ni West Coast Wilderness Trail Jackie Gordon, kailangang magkaroon ng reset sa turismo upang maiwasan ang hindi magandang epekto ng over-tourism sa bansa. Raquel Evangelista, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ganda palang makapunta dyan sa Queenstown, New Zealand, James at Nina. Oo. Nakapagandang mag-bungee jumping, bagamat ako may fear of heights ako. Ewan ko si Tita. Oo, ako rin meron. Pero parang gusto ko ring itry kasi iba yung excitement. Pero siguro yung kababayan natin na sabi niyo nag-pass out daw siya. No? Pero siguro ako bago ko tumalon magpa-pass out na ako. Nakakatakot. Pero very exciting yon, nakakatawa. It's going to be a good experience. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin po ang epekto ng dalawang weather systems sa ating bansa. Una na po dyan ay yung unti-unting lumalakas po na amihan or northeast monsoon dito po sa may northern Luzon kung saan magdadala po ng bahagyang pagbaba ng temperatura at may hinang pag-ulan. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas and Mindanao, patuloy ang mainit at malinsangang panahon, dulot pa rin niya ng easterlies o yung hangin pa rin po galing sa silangan, particularly the Pacific Ocean. At base pa rin sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang anumang weather disturbance na papasok ng ating PARS sa mga susunod na araw. Ngayon naman po dahil sa amihan, unti-unting tumataas yung mga pag-alon dito sa may northern Luzon hanggang 3.4 meters po or nasa isang palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon po yan, delikado sa mga small sea vessels at mga nangingisda. And over this weekend, malaking bahagi pa rin ng northern Luzon, plus itong Aurora, baybayin ng Quezon, Bicol Region hanggang sa may Eastern Visayas, magiging maalon na rin po kaya yung meron mga sea travels, lalo na may natatawid dito sa may Bicol Region and Quezon, mag-ingat po sa matataas na mga pag-alon. At ang natitirang baybayin naman ng ating bansa, banayad ang katamtaman ang taas ng mga pag-alon at papayagang pumalaot ang ating mga sasakyang pandagat. Sunrise po natin ay 6:08 AM at ang sunset ay 6:05 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison S. Tareja. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan.
Tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Sinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang Provincial Meat Inspection Service Ordinance upang matiyak na dekalidad at ligtas ang karne ng baboy na ipinagbibili at masiguro ang food safety sa probinsya. Si Jerry Galicia, umahataw! Hataw Balita ngayon! Nasa final stage ng ginagawang draft ng Provincial Government of Albay sa patutupad na ordinansa hinggil sa Provincial Meat Inspection Service o PMIS. Binigyan diin ng mga lokal na opisyal na kailangan magkaroon ng giya o guidelines ang mga naitatag na mga slaughterhouse at matulungan sa pagpapanatili sa kaligtasan at kalusugan ng publiko. Ayon sa Provincial Government, kapag nabuo na ang naturang batas, ipatutupad ito sa buong lalawigan ng Albay para matiyak na ang kinukonsumong mga produkto ng publiko ay ligtas. Layon din ito na malayo sa anumang sakit mula sa maling food handling o pagkalaso ng mga tao, kaya sinisigurado na malinis ang karne na dumadaan sa mga meat inspector. Nagpaalala naman ang Provincial Veterinary Office sa mga mamimili na maging mapanuri sa mga binibili upang maiwasan ang pagkalat ng foodborne zoonotic diseases. Ugaliin din na laging hanapin ang tatak ng National Meat Inspection Service o NMIS sa mga karne na ibig sabihin ay pasado at dumaan ito sa inspeksyon ng mga trained inspector. Sa ngayon may 14 ng naitayong slaughterhouse sa buong probinsya ng Albay. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Maaring maitala sa Sudan ang pinakamalaking krisis sa kagutuman sa mundo, bunsod ng patuloy na civil war sa bansa. Wala namang nakikitang senyales ang mga otoridad na matatapos na ang nangyayaring gulo roon. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw Balita ngayon! Jenny, gaano na ba karami ang nakararanas ng food insecurity dahil sa civil war sa Sudan? Mahigit 25 million na tao sa Sudan, South Sudan at Chad ang nakararanas ng food insecurity ayon sa World Food Program o WFP ng United Nations. Sinabi naman ng mga awtoridad na walang nakikitang senyales ng pagtatapos ang nangyayaring civil war doon matapos ang 10 buwang labanan. Dahil sa patuloy na brutal civil war sa bansa, 90% ng mga taong dumaranas ng emergency levels of hunger ay hindi na maabot ng WFP upang mabigyan ng pagkain. Naitala rin sa isa sa kada 5 bata na umaalis ng Sudan ay malnourished. Dagdag pa ng United Nations Agency, 5% lamang ng populasyon ng Sudan ang may kakayanang makabili ng pagkain. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, pumayag ang Sudan government na tumanggap ng humanitarian aid sa bandang Chad at South Sudan. Batay sa ulat, magbibigay sila ng specific routes at airports kung saan maaaring tumanggap ng deliveries ang nasabing pamahalaan. Balik sa iyo, Nina. Jenny, ano naman ba ang maaaring maitulong ng Canada sa mga Sudanese? Noong 2023 ay nakapagbigay na ang Canada ng $163 million na funding para sa humanitarian assistance sa Sudan at naging sa mga karatig lugar nito na apektado ng krisis. Bukod dito, pinapayagan din ng Canada na mag-extend ng stay ng libre ang mga Sudanese na nandito na sa Canada. Mayroon din tinatawag na family-based humanitarian pathway para naman sa mga may kamag-anak na permanent resident o Canadian citizen dito sa Canada. Nina. Malaking tulong yan, Jenny? Sige, salamat. Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, kung saan may naninirahan na mahigit 4,000 na Sudanese. Hataw Balita ngayon! Inihayag ng mga otoridad ang dalang banta sa kalusugan ng polusyon sa hangin sa Thailand o ang tinatawag na PM 2.5. Batay sa datos ng National Economic and Social Development Council, tinatayang may 10 milyong Thai ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ito ang humahataw na balita ni Paula Porta. Hataw Balita ngayon!
Tinatayang nasa 10 milyong Thai na ang kinakailangang magamot kaugnay ng polusyon sa hangin sa Thailand. Ang air pollution o ang tinatawag na PM2.5 ay maliliit na alikabok na maaaring pumasok sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng baga. Sinasabing ang exposure sa mga ito ay maaaring magdulot ng burning, itchy eyes at skin, gayon din ang ubo at pananikip ng dibdib. Lalong apektado ng polusyon ang may mga pre-existing heart and lung conditions. Mula sa 1.3 milyon na mga pasyente sa unang 9 na linggo noong 2023, tumaas ito ng 1.6 milyon sa pagpasok ng taong 2024. Kasama sa mga kaso ng chronic conditions ang lung cancer, bronchitis, asthma at heart diseases. Bilang tugon sa nararanasang polusyon, nangako si Prime Minister Sethra Thavisin na gagawin ng lahat para mapabuti ang kalidad ng hangin sa Thailand. Noong nakaraang linggo, inanunsyo ang pagpapadeploy ng 30 aircraft sa buong nasyon para sa cloud seeding upang mabawasan ang smog. Paula Porta, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon! Inilatag ni Australia Federal Minister for Women si Senator Katie Gallagher ang 10-year commitment ng Australia upang isulong ang women's equality. Pahayag ng senador, determinado ang pamahalaan na maigapay ang kalagayan ng kababaihan sa kalalakihan pagdating sa kaligtasan, kalayaan sa pagpili at economic security. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita Ngayon! Bago ipagdiwang ang taunang International Women's Day ngayong araw, March 8, inilahad kahapon ni Senator Katie Gallagher na siya ring Australia Federal Minister for Women at Finance ang kauna-unahang strategy for gender equality ng Australia. Pagtutuunan ng strategy na tinatawag na Working for Women ang 5 top priority areas sa susunod na 10 taon. Nakapaloob sa talumpati ng senador sa National Press Club of Australia kung paano sinusuportahan ng Australian government ang kababaihan sa mga kinakaharap na inequality hanggang sa kasalukuyang panahon. Women are less likely to work in senior management positions, more likely to work in insecure part-time roles in jobs where the pay is less and the work is less valued. And I say all of this to make the simple point that in 2024, women in this country, as a general rule, continue to be less safe, have less choice and be less economically secure than men. And this is something that the Albanese government is determined to change. Kasabay na inanunsyo ng pamahalaan ang planong contribution sa superannuation ng mga nag-a-avail ng government-funded paid parental leave simula sa July 2025. Sa kasalukuyan ay walang superannuation na kaakibat ang paid parental leave o PPL at dahil karaniwang ang babae ang napipilitang huminto sa pagtatrabaho upang mag-alaga ng mga anak, nagdudulot ito ng gap sa retirement income ng lalaki at babae. Entitled sa 20 weeks PPL kada bata ang mag-asawa hanggang June 2024 at tataas sa 22 weeks, 24 weeks at 26 weeks tuwing magpapalit ng financial year sa Australia tuwing July. Naisusulong ang equal sharing sa mag-asawa dahil pinapayagan na paghatian nila ang PPL kung saan 2 linggo ang naka-reserve sa non-primary carer. Magiging 4 na linggo ito pagsapit ng 2026 upang higit na maisulong ang gender equality. Wala pang inihayag na halaga ng benepisyo ng karagdagang super ang pamahalaan dahil sa iba-ibang sitwasyon ng bawat empleyado. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng 2-day outreach mission ang konsulado ng Barcelona ngayong March 16 at 17, 2024. Magbibigay naman ng libreng Korean education para sa mga EPS workers sa Korea. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita Ngayon! What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kababayan sa Malaysia na makilahok sa isasagawang guitar and photography lesson.
Gaganapin ito sa March 10, 17, 24 at 31 ng taong kasalukuyan. Magsisimula ang photography lessons mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at 1:00 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon para naman sa guitar lessons. Sa mga nagnanais makilahok, mag-register lamang sa link na ito o di kaya scan ang QR code na makikita sa kanilang Facebook page sa facebook.com. Barcelona ng 2-day outreach mission sa March 16 and 17, 2024, araw ng Sabado at Linggo. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob nila yung overseas voters registration, notarial services at yellow card application. Magpapasimula ang serbisyong konsular sa March 16 ng alas 10:30 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa March 17 naman ay magpapasimula ito ng alas 10:30 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Sa mga kababayan nating nais magtungon sa konsulado, mag-register lamang sa tinyurl.com/Palma Outreach 2024. At para sa iba pang katanungan at impormasyon, mag-email lamang sa outreach.palma@gmail.com o di kayo tumawag sa 34679-324-462 at bumisita sa kanilang Facebook page sa facebook.com/PHinBarcelona. Inaanyayahan naman ang ating mga kabayan sa Barcelona na makibahagi sa free sushi making workshop. Gaganapin ito sa Sabado, April 6 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12:30 ng hapon para sa morning sessions at alas 3:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para naman sa afternoon session. 100 lamang ang available slots para sa workshop na ito. Magsasara ang registration sa March 25, 2024, kaya sa mga interesadong makilahok, mag-register lamang sa link na ito o di kaya scan ang QR code na makikita sa kanilang Facebook page sa facebook.com/BHInBarcelona. Samantala, nagbahagi ang Embahada ng Korea ng listahan ng mga institutions na accredited ng Human Resource Development Korea na nagbibigay ng free Korean language education para sa mga EPS workers sa taong ito. Maaari kayong bumisita sa link na ito o di kaya scan ang QR code na makikita sa kanilang Facebook page sa facebook.com/PHInKorea upang makita ang listahan ng mga language institutions na ito at iba pang impormasyon tungkol dito. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Kapwa nagwagi ang AFP Cavaliers at SSS Kabalikat sa Game 1 ng Best of 3 series sa semifinals ng UNTV Cup Season 10 kamakalawa. Si Bernard Dadis humahataw. Away na lang ang defending champion AFP Cavaliers sa muli nilang pagtungtong sa finals ng UNTV Cup. Itinumba ng Cavaliers ang DA Foodmasters sa kanilang Game 1 na Best of 3 series sa pagsisimula ng semifinals na ginanap sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City sa score na 83-71. Tinanghal na best player of the game si Edgar Castro na pumutok ng 25 points at 3 rebounds at 1 assist. Unang-unang nagpasalamat ako sa coaching staff dahil pinagsigi kami ng bawat isa. No? Then yung sa practice namin, dinidiin din kami. Salamat rin sa mga practice player namin na tumulong para umangat yung level ng laro namin ngayong semifinals. Yun nga, yung palagi sinasabi ni Coach Eugene na isa lang naman yung dumipensan talaga ng Madiin kasi semifinal na. Ayun naman, nagbunga naman ng maganda yung pinaghirapan namin for the past few days. Major difference in Mexico Rubias. Parado. Samantala, isang panalo na lang din ang kailangan ng SSS Kabalikat para makapasok sa finals. Nagwagi ang SSS laban sa Ombudsman Glove-Busters by 2 points sa makapigil hininga nilang bakbakan na nagtapos sa score na 87-85. Best player of the game si Maki Escalona na kumamada ng 13 points, 3 rebounds, 8 assists at 4 na steals. At si Glenn Boloco na kumolekta ng 24 points, 8 boards at 2 steals.
Congratulations to Ombudsman. They really gave us a very, very strong fight. But we are not number one for nothing. No? Nandito kami, naghahanda kami again. Bago magsimula to, we are going for gold. So, maraming salamat sa Ombudsman for giving us a hell of a fight, but this is our day today. Pinagandaan talaga namin to. Kumbaga, walang relax nung nag-waiting kami. Hindi kami nag-relax. Practice pa rin at tune up yung ginagawa namin. Magkakaalaman naman sa March 17 kung makukuha na ng AFP at SSS ang finals ticket o maipupersa pa ng DA at Ombudsman ang do-or-die Game 3. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ito na ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. James, pwede bang bumate? Pwede! Alright, narito ang pagbati ng ating kababayan. Mayong nga Bacolod City. Ako pala si Jerel Vizcar mula po dito sa Calgary, Canada. Binabati ko pala ang aking pamilya, nanay ko, si tatay ko, kapatid ko, Boy, mayong aga, Chang, mayong aga sa tanan. Tanan mabarkada ko sa Bacolod City. Mayong aga sa inyo. At sa atin namang shout out po sa lahat ng ating mga kababayan na nandyan ngayon sa MCGI Clinic sa Marikina City. Ganun din si Elena Yang at si Emma Chikuhara. Ayan. James. Yan, ako naman. Yes, amigo, ako binabati ko rin ng belated Happy Sabbath Anniversary yung ating kaibigan dito si Brother Mike de la Cruz. Pati na rin yung ating kaibigan nandito sa kakatapos lang niya ng kanyang open heart surgery, si boss, brother Lito Lucas. Pagaling ka nawa, natanawa, yan, tinina. Ako, shout out naman, syempre, kina Kuya Daniel Raston at Ate Arlene at sa buong Sangbahayan. At shout out na rin sa nagdiwang ng kanyang 13th Sabbath anniversary, si Sister Noemi Baking at kasabay din yan sina Sis Patricia Ganadores. At happy Sabbath anniversary na rin sa lahat ng mga March celebrants. Amigo. Ayun, ihabol ko lang. Si Louie Lipanya, si Hiner Aliparo, yung mga suki natin, si Michael Salazar. Ayan. Siyempre, si Mami Beth at Brad Edad Razon. At ganoon din sa mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. At maging sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day number 10 na po tayo mamayang alas 7 ng gabi Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Jeremias Kapitulo 17, talatang 7 hanggang 8. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ikawalo sa buwan ng Marso 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, March 8, 2024. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bonduyan. Happy, wonderful weekend. Ako naman si Nina Bascon mula sa Victoria, Australia. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.